Mga ka-dog show, samahan niyo akong maglinis and habang naglilinis ako, kukuwentuhan ko naman kayo ng nakakatakot. Ang ikukuwento ko sa inyo ay pawang katotohanan lamang at based sa experience ko. Hindi ko sinabing maniwala kayo, pero kinukuwento ko lang. So, itong ganap na 'to, ito yung time na namatay yung tiyahin ko, kapatid ni mama. So, what happened was, nasa Canada siya, then namatay siya dun. Ang mangyayari is iuuwi yung labi niya and nung sinabi sa'kin yun, nung binalita sa'min, patapos na yung shift ko nun. Kaya lang, hindi ako makaalis kasi yung shift ko natatapos ng 3 AM. Ngayon, 'pag 3 AM wala pa talaga akong masakyan. So, ang mangyayari talaga is mag-aantay ako ng kahit konting paumaga, halimbawa mga 5:00 ganyan or 4:30, may mga jeep na yan, may mga makakasabay na ako at hindi na nakakatakot. Iwas disgrasya tsaka iwas hold up na lang din. Kasi siyempre 'di ba, mag-isa lang ako. Tapos kung ipipilit ko baka may kung ano pang mangyari sa'kin. Usually kasi, yung usual routine ko, mga 6 na ako lalabas niyan. Nasa sleeping quarters lang ako and 6 na ako lalabas. So, sabi ko, sige, dahil nga emergency, kailangan kong umuwi, mga 4:30 aalis na ako. So, ibig sabihin, 4 o'clock dapat babangon na ako from quarters. So, ganun nga, tulog ako, an hour, tapos, ako lang mag-isa sa quarters, walang ibang tao. Alam ko kasi medyo hindi naman super dilim ng quarters, dim lang yung light, tsaka kita ko kung may ibang tao kasi wala namang double deck dun, as in super ano lang kayo, naka sa isang, tig-iisa kayong bed, sa isang malaking room. Kung may tao dun sa bed, makikita mo kasi syempre nakaumbok yung ano, or kung nakakumot siya, may korteng tao. So, ako lang talaga ang nandun at that time. Pero, hindi ako nakapag-alarm. So, parang binaba ko lang yung phone ko, tapos sabi ko, iidlip lang ako. Siguro naman magigising ako after an hour. Walang gumising sa akin. Hindi ako nagising sa alarm kasi nga hindi ako nakapag-set. Pero, may kumalabit ng madiin sa tuhod ko. Mga bandang 4:15. Ganun. So, bangon ako. Kasi sakit eh. Talagang ramdam mo yung ano, talagang hindi yung top lang. As in, talagang diniinan talaga. Walang ibang tao. Ako lang. At saka kung may guard na or maglilinis na magigising sa akin, makikita ko, mahahabol ko siya ng tingin kasi nasa gitna ako nakahiga. So, malayo pa yung lalakarin niya papunta sa pintuan kung saka-sakali talagang may guard or may tao na plano kong gisingin. Pero wala eh. So, okay lang. Sige. Kimi lang yun. Then, dumiretso na ako ng locker ko. Kunuha ko na yung gamit ko. Pumunta ako ng CR para mag-toothbrush man lang. Kasi alam ko na pagdating ko ng bahay, wala nang time. Kasi alam kong nandun na yung mga pinsan ko. Doon na yung mga tsuhin ko. Kaya, doon ko na gagawin. So, toothbrush ako, no? Bagal-bagal pa ako. Maya-maya, sabihin na natin na, sige, fine. Ano yun? Baka naka-scheduled flush lahat ng toilet dun sa CR na kung saan ako nagto-toothbrush. Kaya lang, isa lang yung particular na stall na nag-flash. Tapos, nung una, pagpasok ko, alam mo naman eh, di ba? Alam mo naman na may tao kasi merong anino. Makikita mo sa ilalim ng stall. So, alam ko, that particular stall, may tao yun.
Tapos, sa iba, wala na. Kasi kaharap ko yung isang buong salamin siya, tapos isang buong hilera ng stall din siya. You can imagine that. Yung isa lang sa may bandang dulo na malapit sa pintuan, yun lang yung alam kong may tao kasi kita ko yung anino ng paa niya or anino ng binti niya. Hindi lumalapat yung paa niya doon sa, pero alam ko na may anino. So feeling ko, umiihi siya na parang nakasquat. Ganon. So, toothbrush ako ganyan. Maya-maya, walang tigil yung flash niya. As in, talagang sunod-sunod. Walang, parang siyang nagsasayang ng tubig. So, kanato ko na. Sabi ko, sis, okay ka lang ba? Kahit na may toothpaste pa ako sa bunganga ko. Tapos, hindi siya sumasagot. Tinula ko ngayon yung pinto. Ang kinagulat ko dun, walang laman yung stall. At, nung chinek ko din, walang kahit ano na bagay para magkaroon ng anino na nakaupo, na nakasquat dun sa stall na yun. Kasi walang bag, walang map, walang anything. Nung pagbukas ko lang nung pinto, saka lang tumigil yung pag-flash ng pinto. So, syempre, bilang ako, natakot na ako. Sabi ko, oo na, tita, pauwi na ako. Sabi kong ganun. Nagtututbrush lang ako, ito naman. Hindi na ako nagmumog. Pinunasan ko na yung bibig ko, pinasok ko na yung toothbrush ko na may toothpaste pa, halos, sa bag ko. Maripas ako ng takbo. Tapos, tawa ng tawa yung mga guard kasi, ba't daw ako nagmamadali, may mga toothpaste pa ako sa mukha ko. Sabi ko, parang may nangmumulto sa akin sa CR. Nagtinginan sila, pero hindi naman sila nag-react na. Parang nalaki lang mo yung mga mata nila. Ako naman tuloy-tuloy sumakay na ng jeep. Buti na lang pagsakay ko, matik, rekta agad. Kumbaga hindi na ako pinahirapan. Nakauwi din naman ako agad nun. Tapos nun, nakauwi yung labi ng mga tita ko after a month. And dun pa lang namin siya na-start na paglamayan talaga. Pero alam na namin na a month ago pa siya namatay. Kumbaga kasi, syempre bilang nasa Canada ngayon, ang layo-layo, tas babiyahe pa, tas madami pang mga gagawing mga or ang dami pang mga papeles na kailangan asikasuhin bago siya naiuwi dito. Ayun. Tapos, nung kinukuwento ko yun, I believe, sabi nila, baka si tita nga yun, ginigising ako at sinasabi na, bilisan mo na, inaantay ka na ng mga pinsan mo. Huwag ka nang mag-inarte pa dyan. Yun. Yun lang ang nakakatakot na experience ko nung panahon na yun. At ayun mga ka-dog show, hindi ko kayo dinog show, talagang naranasan ko yun. Isa yun sa mga scariest experience ko from the unknown, and I know that's my tita waking me up. At bukod doon, marami pa, pero sa susunod ko na ichichika. Isa-isa lang, kalma-kalma lang, huwag kayong atat. Sige na, bye!